Okay, mic check. Mga kapatid, may panonoodin na naman po tayo galing sa ating balitang Pinoy TV. Ito po ang title. Mainit pa na balita. Gulat sila dito. Grabe, just in breaking news. Salde, may malawakang pasyabog. Ano kaya ito, no? Lumutang na naman ba si Saldi ko? Alam mo, kabado na sila no? Nakakaawa lang ang Pilipinas nating mahal kasi hindi na naaasikaso. Yun lang ho ang aking opinion dyan. Kasi paghahanda na po sa 2028 ang ginagawa ng administrasyon ngayon o yung mga ibang sakim sa kapangyarihan, gusto lamang nila syempre pag nasa posisyon ka, sabi nga ni Glock 9, kayo pong mga nakaupo, subukan nyo namang tumayo. Siguro pag nasa posisyon silang mataas, makokontrol nila lahat at makakakupit sila ng malaki. Hindi na kupit yun, no? Pag nanakaw na talaga. Kaya gusto nila sa posisyong yun. Ang problema, may harang. Yun po si BP Sara. Kasi si BP Sara gusto lamang mapaunlad ang ating bansa. Kaya pag may nagko-comment dito ng mga negative na ayaw nila kay BP Sara, isa lang ang ibig sabihin nun, mga mangmang talaga sila. Walang ibang words na pwedeng gamitin, talagang mangmang, walang alam. BBM ka pa rin. Nakikita mo na nga ang pangit ng pamamalakad, BBM ka pa rin. Kalokohan na yon, hindi na po normal ang iyong dugo kapag ganyan. Sir, totoo po. Kasi nakikita mo na ang pangit ng pamamahala Katalino mong tao, tas BBM ka pa rin. Men, masakit ang katotohanan. Ako bago ako maggaganito, nag-search po ako. Ang ganda ng Davao City. Maganda sa Davao, maganda rin sa Mindanao. Dito nga kumukuha ng mga, anong bang tawag doon? Mga source na kailangan, no? Sinerch ko din yun Parang 55 o 65% po ng mga needs. Ewan ko, ano bang tawag doon? Hindi naman essential, no? Tawag doon. Yung mga kailangan para po sa Luzon, no? Ewan ko lang yung Luzon, may nabibigay naman siguro sa Mindanao. Pero dito po sa Mindanao, meron pong nakukuha ang mga taga-Luzon. Nakalimutan ko na tawag sa ganun Parang sinasabi nila 55% o 65% nang gagaling sa Mindanao. Ibig sabihin, mayaman ng Mindanao. Okay, tuloy na ho natin to mga kapatid. Ano ang meron dito? Balitang Pinoy TV. Dapat natin yung ipaalam sa taong bayan. Importante yan. Okay? Kasi ngayon 2028 election, importanteng malaman nyo ito, mga sasabihin ko mamaya. Importante ito. May update na po tayo kay Zaldico. Ayun. May update mamaya. Abang-abang kasi meron po tayong update kay Zaldico. Alamin. Okay. Lumutang na, no? Narito ang Balitang Pinoy TV. Alright, nasa description yan mga kapatid. Okay. Magandang araw po sa ating lahat. Pag-usapan rin natin itong si Representative Abante. Okay? Kilala naman yung si Representative Abante, di ba? Yung laging naka-abante kahit umaatras na siya. Ewan ko nga bakit nanalo yan sa House of Representatives, di ba? Actually, hindi siya nanalo. Hindi siya nanalo kailanman doon sa election 2000. Ano, kailan ba yun? 2000, basta nitong last election. Hindi siya nanalo. Walang nanalo sa Abante. Iniluklok lang yan ng COMELEC. Bawal nga Sinabi na nga ng Supreme Court daw bawal nga iluklok yung ganyan. Hindi porket na-disqualify yung siya na ang mananalo. Hindi naman daw ganun. Walang ganun na sinabi. Talo yan si Congressman Abante. Tapos nanalo pa. Kasi dinisqualify yung kalaban. Ewan ko na lang itong mga taong to, nananalo na lang kapag ma-disqualify yung kalaban. Yun nga sabi ni BP Sara, hindi sila dumaan sa kompetisyon. Puro pandaraya. Base lang yan sa opinion ko. Abante! Umaatras na, pero Abante pa rin. Tuloy na natin mga kapatid. Meron pa akong balita sa inyo. Importante ito. May update na po tayo kay Zaldico. May update mamaya. Abang-abang kasi meron po tayong update kay Zaldico. Alamin. Okay. Pero guys, bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share. Ako na magsasabi niyan para po sa inyo, no? Hanggat maaari po, makikisuyo lang po kami, lambing na habang nanonood kayo, lapit-lapit nga lang ng cellphone sa like. Gaganyan ninyo lang yung pindot lang ng like po. Malaking bagay ho kasi sa amin yun, no? Ewan namin kung inaatake kami, pero malaking bagay po sa amin ng like. Okay? Here we go. Itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan.
nakikita ng taong bayan itong style ni Abante na magmukhang matalino, yun pala walang alam. Ito paano napahiya sa isyung China itong si Representative Abante. Panoorin ninyo itong video na ito. Nagtataka nga ako kung bakit ang karamihan ng mga Chinese na nagpunta rito may pera eh. Oo. Samantalang doon sa China, Madam Speaker, naghihirap po ang mga tao doon. Ang mayaman doon, yung members lamang ng Politburo na Kumakalat to sa Facebook ngayon eh. Doon daw sa isang lugar doon sa China, mga mahihirap daw yung tao. Ito maganda to. wala pang 3 million. Subalit, karamihan ng agricultural lands ng China, may hirap. They cannot even own their lands. They cannot even build their own houses. You see? Nakakapagtaka kung bakit napakaraming Chinese ditong galing sa mainland China nangyayaman. Oo, nakakabili ng malalaking property. Kailan po kayo last na nagpunta ng China? Ba, I think, China? Doon pa lang finish na no, yung tanong, kailan po ba kayo huling pumunta ng China? Di ba? Ay, hindi na po ako napupunta ron. Mula nung binubuli tayo eh. Oo, hindi na ako napupunta doon. Yung last na nagpunta po kayo? Last na nagpunta kayo? Years na po yun eh. Taon na. Kaya Madam Speaker, I would understand. Di ba? So napapahiya siya. So plak, di ba? Supalpal siya. Doon pa lang ho sa tanong. Masyado kasing si Abante na parang alam niya lahat. No, siguro pumunta siya nung mga unang panahon. Ewan ko kung anong panahon yan, 3 years, 4 years, 5 years, o baka sinaunang mga tao, mahihirap pa lang daw. Ngayon, kailan ba huling punta mo? Kailan ka pa pumunta? Baka nung panahon pumunta ka talagang mahirap. Ngayon, hindi na. No? Naman talaga. Tingnan nga natin. Ito na, sinearch ko na po sa aking searcher. ChatGPT muna tayo mga kapatid Kahit pa paano naman accurate naman ito. Hindi natin sinasabing tama o mali, minsan nagkakamali din naman 'yan. Pero kukuha tayo ng idea, no? Sabi kasi ng ganito, marami bang mahihirap o mayayaman diyan po sa mainland China? Siguro ang mainland China kasi ay sakop ng Beijing, Shanghai, Guangdong, Sichuan, Henan at marami pang probinsya at lungsod. Ayun ang sinasabi, hindi kasama sa mainland China ang Hong Kong, Macau, Taiwan, sabi ng ganon. Ngayon nagtanong ako kung may mayayaman o mahihirap, sabi ng ganon, oo, parehong meron sa mainland China. Simpleng paliwanag lang, maraming mayayaman sa malalaking lungsod tulad ng Beijing, Shanghai, Shenzhen. Marami talagang mayayaman at middle class, malalaking negosyo, tech, companies, factories, dito nanggagaling ang yaman. Sabi, yun naman pala marami naman pala Hindi naman mawawalang mga mahihirap, meron talaga. Pero huwag mo sabihin maraming mahihirap tapos walang mayayaman. Marami ring mahihirap tulad ng probinsya ng rural areas, marami pa ring mahihirap, mababa ang sahod, limitado ang trabaho, at mas mahirap ang access sa edukasyon at healthcare. Malaki ang agwat, sobrang laki ng gap ng mayaman at mahihirap. Pwedeng may taong naka-luxury car sa city tapos ilang oras lang ang layo, may pamilyang sakto lang o kulang pa. Sabi ng summarize dito, buod, hindi lahat ng Chinese ay mayayaman, hindi rin lahat mahihirap, halo-halo, pero ramdam na ramdam ang equality doon. Sabi ng gano'n, yun naman pala di nasupalpal siya. Ang hirap kasi sa atin, nawawala yung, hindi naman pwedeng matanda na tayo, hindi ganun Kailangan alam mo talaga natin Nandiyan kayo sa mga posisyon ninyo, dapat alam nyo yung mga sinasabi ninyo o bago nyo sabihin na i-search nyo ba talaga ng maayos, masusoplak kayo dito No, yun lang kay Sarabante, respeto pa rin, congressman yun lang po, magtitingin din muna tayo kung tama o mali o kailan bala kayo huling pumunta nadali tuloy kayo. Gina-judge na niya kaagad na marami raw mga Chinese ngayon na nandito sa Pilipinas na nagtataka siya ng mga mayayaman. Galing raw ito sa mainland China. At saksi raw siya na itong mga Chinese na ito ay hindi nga makatayo ng kanilang sariling bahay. Kasi mga mahihirap raw ito sa mainland China, itong mga Chinese na ito. Yung bang mga tao na yun, sila din ba yung pumunta sa Pilipinas tapos biglang yumaman? Pwedeng oo, pwedeng hindi. Yung oo, malamang makamali mo dito sila sinuwerte, dito sila nagsikap. Malay din natin na ibang tao pala yung nandoon. Iba yung sinasabi niyang mahirap, iba din yung taong mayayaman na napunta doon.
ay na napunta dito sa Pilipinas. Halimbawa, mayaman sila doon. Ay mahirap sila doon, no? Pero hindi na sila nakapunta ng Pilipinas kasi mahirap nga eh. Makakaano pa sila ng pamasahe papuntang Pilipinas ay mahirap nga. Siyempre yung makaka-afford lang, yung mga nasa middle class o kaya mga mayayaman na pag dito sila nagdegosyo, alam nyo naman Chinese, sabi na di bali na konti kita basta dami, no? Di bali na konti tubo basta dami pasok. Ewan ko ba kay Abante? Nagtataka siya, bakit itong mga Chinese na nakikita ninyo ngayon sa Pilipinas, mga mayayaman? Ginudge niya. Okay, given na tama ka sa inyong opinion. Inyong opinion ha? Ikaw ang nagsabi niyan. Alam mo ba? May kilala naman din ako sa Pilipinas, hindi naman mayaman eh. Sakto lang yung iba eh, yung nakakabayad lang ng upa. Kung paano siya nasablay dito? Paano siya pinahiya dito? Tinanong lang siya. Sir, kailan ka ba pumunta ng China? Matagal na raw. Hindi pa nga, siguro hindi pa nga ikaw nakapunta ng China eh. Di ba? So wag ka munang mag-judge. Kasi hindi ko lang alam kung nakalimutan ko yung pangalan nitong sino itong congressman ito eh, yung isa. Kalma. Durog si Abante, no? Yun lamang po, nakakahiya. Sobrang nakakahiya pagka ganito. Wala eh. Ito talagang Pilipinas ho natin eh. Kung ano-ano na lang ang mga pinagsasabi ng mga Ay nako mga kapatid, siguro hanggang dito na lamang. Sobrang maraming salamat po sa inyong panonood. At syempre huwag nyo kakalimutan, mag-like po kayo. Duterte pa rin po tayo. Kung may mali ang Duterte, ba't di natin sasawayin? Gaya na lamang po. Si Villar, ayaw natin kay Villar. Edi sasabihin natin, BP Sara, mali ka. Mali ka. Kung tama ka, edi tama ka. Para sa aming opinion, mali ka. Dapat di mo na sinuportahan yan, etc. Dapat naging presidente ka na lang. Noon. Okay, sige na mga kapatid. Maraming salamat sa inyong panonood. Yung like po isang pindot ng like, masaya na po tayo dyan. That to him a few days earlier. And then, sabi ko, ipanotarize niya, wherever. I didn't want to know where he was going to notarize it. And then he sent it to me, yun na, notarize na sa Sweden. Baka magaganda yung mga sauna sa Sweden. Mga ano? Sauna. Sauna. Attorney. Magaganda sauna sa Attorney, Sweden. nakikita. Ang corny naman itong Yamas na ito. Yung joke mo, Yamas, i-joke mo yan kay Hontiveros. Corny yung joke ng taong to. Attorney, nakikita natin yung video of your client, ano? Merong mga nagsasabi na baka naman gusto daw ni Congressman Ko na i-authenticate tong mga video if he wants them to have probative value. Kung talagang gusto niyang gamitin for accusations. Hindi naman niya dinedeny. In fact, siyang nag-post, di ba? Sa kanyang sa Facebook page niya. Pero kung if you want to use it for legal purposes, di ba kailangan kahit paano may notarization or he has to swear to it, di ba? May balak ba siyang gawin Hindi yun? naman. Eventually, yes. No? Pagka for judicial purposes. Pero na-explain ko na rin na yung aim niya ngayon is not for it to be used in court. Rather, to initiate, to disclose yung katotohanan, and it might prod the authorities to continue the investigation. Apparently, they're not inclined to do that. So, Pero yung sinasabi pati ng investigator Attorney, Pati investigator yun ang sinasabi. Kapag Yun daw lang hindi nga authenticated, bakit daw nila imbestigahan? Yun ang sinasabi Well, pati ng investigator. sige, let me give you a counter-argument na madaling-madali. Iyan. Kung merong namatay na tao na, may minurder na tao nakita mo sa kalye, walang witness, walang affidavit, hindi mo ba imbestigahin? Diba? Medyo iba yata yung ano yan. So, anong gagawin mo, Ami? Hindi iba. If you're accusing someone of a crime, if a crime has been committed, dapat investigahin mo yan eh. Whatever it is, we can change the topic. Huwag murder. Gawin nating nakaw. Nawala yung spolyaryo. Yung patay talaga nandun may corpus delicti yun Ito accusation Ang sinasabi niya na nagka-insertion, pwede mo investigahin yun eh. Na nagka-kickback, pwede mo investigahin yun. The numbers will tell you. Yes, sir. But for example, sir, sabi niya na he facilitated or he took part in personally delivering suitcases of cash to the President and to Speaker Romualdez. Wouldn't it be to his benefit as well to, number one, authenticate it or at least put it down in writing in an affidavit with more details para kahit wala sa nito, gugulong? It definitely will. Kaya lang, wala pang chance to do it. Attorney, merong dalawang impeachment na final kay President Bongbong at parehong in-invoke yung testimony ni Saldico. Hindi ba magandang chance yun para i-authenticate yung kanyang testimony dahil impeachment na yun At sinasabi nung mga nag-file, kahit yung isa na walang nag-endorse, no? Yung final nila Mike Defensor ay magte-testify daw si Saldico
dun sa kanilang Oo. impeachment complaints. So, di ba magandang panahon yon para gawin yan? Sana, pero actually nakwento sa akin yan ni Mike. Sabi niya, willing ba si Zaldi na mag-testify sa impeachment? Sabi ko, I don't know, tatanungin po, but that's low in his priority list ang pagkaalam ko eh. So I asked Zaldi also kung willing siya. Sabi niya, mababa sa priority ko kasi hindi naman yan ang objective ko by releasing my videos eh. Now, I don't know kung nakausap ni Mike siya talaga. Hindi ko naman kasama either of them 24 hours a day. Hindi ko alam kung ano talaga yung usapan nila. But I agree with you. In the normal course of things, maganda nga yun ma-authenticate at magamit doon sa impeachment. Pero again, hindi naman yun yung objective niya. Attorney, to be crystal clear, which mic are we talking about? Just so people know. Mike Defensor. Okay, Mike thank you. Defensor. So, yung sinasabi ni Mike Defensor that si Zaldi is willing to testify even through video conferencing in the impeachment complaint that they failed to file, even that is not really certain. Not in his priorities. Not in his priority. Pagkaalam ko, I don't know kung nag-usap sila ni Mike ng personal. But I agree with you, maganda sana. Is there any hope at all that he might still come back and face charges? I mean, at the start of this whole scandal, he was still saying his party mates at least, kunyari si Congressman Carbin, were still saying that he will come back and face the charges, but it's been so many months. Well, eventually, if you will remember, I've always said that the primary concern is his personal safety. He really feels that. That's subjective. We cannot fault him for that. No? But eventually he will because he has to. Eventually. Yun lang yung threat to his life that he feels. What do you mean he has to? I mean, he can also... What does he need to come back to exactly? Well, it's hard to be hiding all your life. You can't avoid this forever. And we're quite confident that we can get an acquittal. Ang problem lang is that the charges are non-bailable and trumped up. And even if I can get him acquitted eventually, he'll be in jail for the next 10 years. So that's what we're trying to avoid by fighting the charges themselves. Did you say trumped up? Yes. Why do you think they're trumped up? Well, I can't discuss the merits of that anymore because the petition has been filed in the Supreme Court. But there are several grounds that we strongly believe in. A copy of the petition has been circulated. I can't discuss it anymore. I don't want to get Fair enough. Some judice rule na naman. Attorney, can you confirm that merong negotiations for him to return? Some representative are talking with him for his return. Can you confirm that? No, I deny that. Initially, I said that I'm the only one authorized, as far as I know, to speak for him. Yes. And then, sinabi ng someone, one of the Remulla said na, the priest. So I asked him, sabi ko, may pinadala ka ba na priest? Sabi niya, wala. Ang pinapadala na priest, ikaw lang. So there you go. Sorry, hindi pinadala. Kinausap na pare. Parang confident lang ata yung pare doon sa Portugal. This is what we understood from John Vic Remulla, sir. May kausap lang si Zaldi Corao sa Portugal na isang Filipino priest na parang confident. And parang pagkakasabi ni Remulla, parang nagkaroon ng hindi epiphany. Something along Spiritual enlightenment. Not exactly in those words, but some sort of a realization. Bottom line. Pinapanegotiate? Wala sa pinapanegotiate. Hindi, feelers mo lang, sir, at this point. That's what Walang feelers. Not even feelers daw, wala. Not even feelers. Walang feelers. Baka spiritual. Where would the Interior Secretary have gotten that then? Baka spiritual yung feelers. I'm afraid to ask where he got that. In fact, si John Vic sir was saying before nga na he was going to Portugal daw to try to meet up with the priest and see what he could get out of the Pero parang several layers yung kausap eh. Oh, A friend, yeah, a friend, and then another friend. Yeah. To be fair, Ronald, narinig ko nga, the first time he said it, he said, friend of a friend of a friend of a friend. So, sige, fair enough, no? Pero nung sinabi ko na, officially na wala, he should not have repeated it. Kasi meron ng official denial eh. And, you can announce speculation, pero pag na-deny na, you don't act on the basis of that speculation. Yun yung unfair. Medyo mahina. That's why when did he get it, I'm afraid to ask. Kung sakasakali, attorney, if your client wants to talk daw, kailangan restitution muna. What do you think of that? Isa pa yan. Ang root word ng restitution is restore. What do you restore if you didn't take anything? So, out na yan. Out of the question yung restitution? Out yan. Okay. You were That was saying... never floated. What do you mean? Out of the question yung restitution by Saldico, huh? Ain't gonna happen. Ain't gonna happen. Okay. Yeah. Sorry, attorney. What did you mean when you said how can you restore when you didn't take anything? So
I mean, I guess it is your belief that your client did not participate in all of this, right? But what do we make of the fact that he was appropriations chair when all of this was going on? He did not profit from it, Regina. And therefore, if he didn't profit from it, there is nothing to return. Pero sir, in his video, it does seem clear that he acknowledges that he did something wrong when he said that he was facilitating and personally delivering as well Hundreds of billions. several pieces of baggage full of cash. That amounts to, at the very least, that would amount to accessory to Accessory to a crime. to a crime. At the very least, diba? Isn't that an admission already of some sort that he did something wrong? Well, let's not talk about the degree of liability, or if there's any liability. The question is whether there is something to return. Diba? Because although he did say that he participated somehow in the distribution of that money, he also was very clear that he didn't take a single cent. So he didn't profit from it, and therefore there is nothing to return. If he didn't profit from it, how do we account for all of the luxuries, the assets? As of this point, there are already 12 vehicles that have been impounded by the ICI, I believe. I don't know if that's been updated. And there are also water assets, yachts, boats. There are the houses. There are the condos here in BGC, amongst the most expensive in all of the country. There's the house in Valle Verde. There's another house allegedly in, I don't know, Dasmar Forbes, one of those places. So how do we account for all of that? Will you contest those freezing of these assets? It depends, but let me answer. That's a two-part question. Let me answer the first part of Regina's question. When I first reviewed the files, I declared publicly that his net worth, his opening net worth when he first joined the Congress in 2019 was 4.1 billion. I was wrong. It is incorrect. His correct net worth, I did the math again, was 4.9 billion before he joined the government. So the answer to your question, how do we account for all those assets? 4.9 billion, richer than Manny Villar. But again... But let me answer the second question. Oh, go ahead. Yeah. Nakalimutan ko. What was the second question? Sorry. How will I contest? Okay, sorry. Depends on what property. Because the aircraft, he doesn't own any aircraft. That's owned by corporations in which he owns stock. Sea vessels, I don't know of any sea vessels. I would imagine they're also owned by corporations in which he owns stock. But the ICI or customs, whichever, wala akong notice, did seize some vehicles which are owned by him and his wife in their personal capacities, and those we will definitely contest. But I can't proceed. I don't have any papers. They just took the property, just took the vehicles, and I don't know what to do. I'm writing everyone left and right. I still don't have clear answers. Okay. Yes, to answer Ronald, we will contest. Okay, so 4.9 billion was the figure